May ilan ng umaalma sa mungkahing maglatag ng mga patakaran para sa mga gumagamit ng electric motor vehicles, kabilang ang pagpaparehistro sa mga ito at pag-oobliga sa mga rider na magkaroon ng lisensya. Sa panig naman ng gobyerno, kailangan magkaroon ng mga regulation, lalo't may ilan na nagsasawalang bahala sa batas trapiko. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Hati ang opinyon ng ilang gumagamit ng e-trike at e-bike sa planong pag-regulate dito ng gobyerno, lalo ng pag-obliga sa kanilang kumuha ng lisensya. May pabor pero may ilang nagsasabing dagdag gastos lang ito. Okay lang sa akin. Kayo po, ano po bang tulong ng e-trike sa inyo? Ako, malaking bagay. Unang-una, ang laking tipid. Ang pamasahe sa pupuntahan namin, 200. Pagbalik ulit, 200 ulit, di 400. Napakasayang lang. Napakasayang ng pondo nila. Kasi pag pinakuha mo ng lisensya yung mag-i-e-bike, syempre, automatically, kukuha ng sariling motor yan. Mas maano sila sa aksidente. Hindi katulad ng e-trike, may daanan lang para lang sa e-trike, tsaka hindi ka lalabas ng highway. Nagkasundo ngayong araw ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Transportation o DOTR, Land Transportation Office o LTO, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ambyenda ng LTO Administrative Order 2021-039 o ang paggamit ng lahat ng uri ng electric motor vehicles. Kabilang dito ang pagpaparehistro ng mga e-trike at e-bike, gayon din ang pag-oobliga na pagkakaroon ng driver's license sa mga nagmamaneho nito. Eko-consolidate rin ng MMDA ang mga ordinansa ng LGU para maging maayos ang pagpapatupad ng batas trapiko, hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Nakakabahala ito dahil unang-una nga, gumagamit ito ng lansangan, hindi lamang naman barangay road makikita natin marami nagba-viral. In fact, meron nga isa nasa SLEX mismo. Sa ngayon po kasi pag ang e-trike o e-bike tumatakbo less than 25 kilometers per hour, hindi na ko kailangan irehistro sa LTO, no? Pero siguro sa mga suggestion rin ng local government units, no, we will take a second look on this. Ikinabahala naman ng LTFRB ang pagdami ng e-trike at e-bike na nakakaapekto sa modernisasyon ng sektor ng transportasyon. Sa pagdadami ho nito, yung halos hirap po tayo ma-regulate dahil unang-una nga po, walang prangkisa, walang lisensya, walang registration. Sila po yung umaagaw sa mga pasahero ng ating mga lehitimong mga pangpublikong sasakyan. Target ngayong buwan na mailabas ang bagong polisiya sa paggamit ng e-trike at e-bike sa mga pangunahing lansangan. Habang wala pa ipapatupad muna ng MMDA ang mga ordinansa ng mga LGU. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.